Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam para sa ating chika dito sa SB Crown Pageant News. So, kamusta naman kayo? Mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Sobrang fresh overload pa rin, diba? So, yon. So, sana wag nyo pong kalimutan, syempre, mag-follow dito sa ating page sa SB Crown Pageant News. So, yon. At saka, syempre, sa aking YouTube channel na Mama Sam Vlog, Samsam TV, at saka, syempre, sa SB Crown Pageant News. So, yon. So, guys, syempre, pag-uusapan natin ngayon ay yung naganap nga na fashion show dito kay Mr. Leo Almodal, kung saan yung mga beauty queen, pinagsama-sama niya talaga. Grabe. Rumampa sila yesterday at talagang naloka ako ng bonggang-bongga sa eksena na ginawa nila. Oh my gosh, grabe. Ang sakit sa ulo dahil sobrang panalo naman talaga ang creation ng designer na si Mr. Leo Almodal at talaga naman kahit noon pa, talagang na-amaze ako sa mga design niya. Talagang sabi ko nga, dapat nga siya yung kinukuha na designer natin pag lumalaban sa Miss Universe, di ba? Kasi talagang masasabi mo naman, grabe ha, ang bongga talaga ng design niya at kabog kung kabog at magaganda, sobrang ang gaganda. Pang Miss Universe, pang Miss Grand, pang Miss World, winner talaga. Isa talaga siya sa mga gusto ko talagang designer. Anyway, so ang pag-uusapan naman natin dito, hindi naman syempre yung dinesign niya. So sabi ganun, what if kung naglaban-laban sila? So, sino kaya ang mananalo? So, syempre kagabi, isa sa mga nakita nating rumampa ay si Anita Rose Gomez. Yes! Si Anita Rose na talagang masasabi ko, grabe si Anita Rose. Ang ganda. Yung gown na sinuot niya kagabi, sinuot niya to during Miss Universe Philippines Preliminary Competition. Na ang sabi ko, ang ganda-ganda-ganda na suot niya. Sobrang winner, sobrang nagustuhan ko talaga yung eksena niya. At sabi ko nga, kung ilalaban tong si Anita Rose Gomez sa Miss Grand, ay my God, winner to, di ba? Kasi talagang sabi ko kagabi, paano siya rumapa doon sa fashion show ni Sir Leo Almodal. Talagang sabi ko, in fairness kay Anita Rose talaga, no, kumakabog ng bonggang-bongga. Sabi ko nga, sana ilaban, grabe. So, tignan natin kung lalaban to sa Miss Grand. And then, of course, si Krishnan Gravides, isa din sa mga nakita natin na rumampa doon sa fashion show na naganap nga dito kay Leo Almodal. Masasabi ko naman yung lumabas si Krishnan Gravides. Grabe, reynang-reyna. Sabi ko, panalo, ang ganda, ang sexy, ang winner. Ay, wala akong masabi. Kabog talaga si Krishnan Gravides dito. Sobrang, sabi ko nga kung siya yung magiging Miss World, tapos ito yung susuotin niya sa Miss World. Oh my goodness, maloloka ako ng bonggang-bongga sa eksena ni Krishnan Gravides dito sa fashion show kagabi ni Sir Leo Almodal. At sabi ko, ang ganda ni Krishnan. Sabi ko, hindi kaya ito yung susuotin niya sa Miss World. Kasi talagang kala mo, reyna na siya ng Miss World, in fairness. At gusto ko na ito ang gamitin niyang gown, yung suot-suot niya. At ayan, ito mismo, ayan, nakita ko sa inyo. Ayan, di ba? Ang bongga. My God. Sabi ko nga, kapag ayan yung ginamit niya, winner. So, syempre yung photos kinuha natin kay Adam. So, yun. So, ayun, shoutout naman kay Adam. So, in fairness. At yung inikot-ikot niya yung gown na yun, sabi ko, my gosh, ang lakas maka-Inglaterang queen. O, diba? And then, of course, ito talaga, inaabangan kong bumalik to eh. Dating kandidata siya ng Miss Universe Philippines noong 2020. Yes, first batch. Pero hindi siya natuloy sa compete niya kasi during yung time niya, nagkaroon ng COVID. Ito, si Maria Isabela Galeria. Yes. So, my God, ang ganda-ganda niya. Oh. So, yun. So, sabi ko nga, sana magbalik sa Miss Universe Philippines siya, no? So, inabangan ko din siya. Sobrang, ang tagal ko siyang, hinintay na magbalik. At kagabi yung rumampa siya, yung napanood ko yung ramp niya. Oh my God, sabi ko, winner.
sobrang winner ng eksena. Sabi ko yung mga ganitong katawan, sabi ko ito yung mga nakokoronahan talaga ng bonggang-bongga. Ganda, winner. So, credit natin kay Sir Adam kasi photos niya to. And then, of course, first runner-up sa Miss Earth na si Liana Aduana. Nandiyan dyan din kagabi, rumampa din ng bonggang-bongga. At ang kanyang suot ay, syempre, yung sinuot niya noong during ng, time ng, sinuot to ni Anita Rose Gomez, di ba? Noong coronation night. So, yon. So, ayan, yung may pasabog na ganyan. Sabing ganon, paano mamasam kung ito ay lumaban sa Miss Grand? Tingin mo, eksena ba siya? Oo naman, Diyos ko. Kagabi nga parang nanonood ako ng Miss Grand sa kanya. Sobrang winner na winner. Talagang pack na pack. At hindi talaga nagpakabog yung lola mo. Sobrang, sabi ko, oh my gosh. Kung naglaban-laban si Anita Rose Gomez, si Jay Apiasa, Krishnan Gravide, sino kaya ang mananalo sa kanila, no? So, yun, nakakaloka. Anyway, so good luck, syempre. At ang ganda ng execution niya, yung tinubad niya yung pak. Di ba? Ang bongga. Gusto ko din yung gown, winner. And then, of course, syempre, rumampa din ang ating first runner-up sa supranational na si Pauline Amelec. So, yun. Di ba? Ang lakas maka-supranational talaga ni Pauline, no? Ang ganda-ganda niya kagabi. Sobrang Diyosan-Diyosa. Tama lang yung damit. Sobrang bumagay naman sa kanya. So, I think, winner. So, yun. Masasabi ko, very supranational talaga yung beauty ng Pauline Amelec. And then, of course, si Sam Santa Maria. Yes! Si Sam. Sabi ko, alam nyo, pwede din to mag-Miss Universe Philippines. Ang ganda-ganda niya. Sobrang parang Pilipinang beauty yung ino-offer niya. And then I think pwede siya sa sa iba pang pageant katulad ng supranational. Lumaban na pala siya na supranational. Ano ba, Reyna Hispano-Americana yung nilabanan niya. So pwede siyang mag-supra, I think. Oo. So ang ganda-ganda niya kagabi. Si Sam Santa Maria. Eto, si Tracy Maureen Perez. Isa din to. Sobrang, syempre, very Miss World. Kaya lang, yung pagdating kay Krishnan Garavides, parang mas bagay kay Krishnan Garavides yung eksena kesa sa kanya. Parang mas nakita ko na mas mukhang Reyna si Krishnan Garavides. Sabi ko nga, kung magkukumpit silang dalawa ngayon, halimbawa sa Miss World, I think, tatalunin siya ni Krishnan. Charot. So, kasi di ba ang bongga ng shout out naman sa mga nandirito na lagi nakatutok sa akin. Maraming salamat. So, yon. So, pwede kayo mag-comment kung gusto ninyo. And then, of course, si CJ Apiasa. Sabi ko si CJ Apiasa, pag sinuot niya to sa Miss Grand, ba sumali siya, tapos ito sinuot niya sa Miss Grand, ay kakabugto ang winner, di ba? So, kita ninyo, ang ganda-ganda. Oh my gosh, nakakaloka. So, sabi ko, paano pag nagsabay sa Miss Grand, etong si Anita Rose Gomez at saka si CJ Apiasa, sino pipiliin ninyo, guys? Sino sa tingin ninyo ang kakabog ng bonggang-bongga? Diyos ko, nakakaloka naman to. Wag naman sana sila magsabay kasi parang, oh my God, ang hirap. Charot. But, tulad nga na sinabi ko, ang bongga-bongga ni CJ Apiasa dito. Yung galawan niya ay winner. Sabi ko, medyo mahihirapan si Anita Gomez pag sumabay siya kay CJ Apiasa. Kasi kaya nga narating ni CJ Apiasa ang first runner-up sa Miss Universe. Kasi hindi siya basta-basta na lang, di ba? Kumbaga parang grabe, kabog kung kabog. At saka syempre, nakita din natin na rumampa din syempre kagabi ang ating Miss Universe 2019 na si Gasini Ganados. Oh my gosh, Gasini Ganados. Ang ganda-ganda ni Gasini. Grabe. What if si Gasini Ganados lumaban ng Miss Supranational, no? So ano guys ang tingin ninyo? Kakabog ba to? Ako parang feeling ko, yes, kaya niyang kumabog sa Supranational. Kaya niyang makipagsabayan, makipagpukpukan doon ng bonggang-bongga. And tignan natin, di ba? Kasi medyo mahirap din kasi talaga yung supranational. But, parang feeling ko yung beauty niya, carry naman niya. But, syempre, hindi nasasali yan. Parang wala na sa vocabulary niya, sumali pa yata ng pageant. And then, of course, si Maria Gigante, ang ating universal woman. So, kayo ba guys, nafe-feel ninyo na
si Maria Gigante ay pwedeng sumali ng Miss Universe in the future, Miss Universe Philippines. Ako para sa akin na, di ba sumali ito sa Binibining Pilipinas, tapos naging Miss World Philippines din. So try niya kaya yung Miss Universe Philippines kasi makuda naman si Maria Gigante. At lalo na ngayon, meron siyang title na di ba? Talagang masasabi natin dito, pinakita talaga ni Maria Gigante kung gaano siya kagaling at gaano siya kabongga. Masasabi ko, pwede. Di ba? Bakit hindi? At hindi lang yon. Nakita ko din rumampa kagabi dito sa Leo Almodal si Samantha Bernardo. Yes, ang ating first runner-up mula sa Miss Grand International. So, yon. So, sabi ko nga si Samantha, alam mo, pwede po siya magbalik sa Miss Universe Philippines. Lalo na ngayon, di ba, pwede naman yung may asawa, pwede din yung yung overage. So, pasok to sa banga. Di ba? Kasi, grabe, panalo din. And then, of course, ang nag-iisang Diyosa ng kagandahan, si Herlyn Budol. Di ba? Herlyn Budol, talagang my gosh, sabi ko nga si Herlyn Budol, bakit kaya hindi kaya siya bumalik uli sa Miss Grand Philippines one more time, di ba? I-try lang niyang makipagpukpukan ng bonggam-bongga, di ba? Kasi pwede naman oo. Kasi mali mo, yung chance, yung ganda, at tiglaw pa. Guys, kita ninyo? Sobrang winner na winner talaga yung beauty na meron siya, at masasabi ko na sobrang panalo ang eksena, sobrang kabog, sobrang, sabi ko sa Emma Tiglao, siguro pwede ito sa Miss Universe Philippines. Why not, di ba? So, grabe. Panalo, umuulan ng Reyna kagabi ha. At syempre, si Maureen Montaigne. Ayan. Grabe, sobrang ganda ni Maureen Montaigne kagabi. Sobrang kabog na kabog talaga yung beauty niya. At masasabi ko, Diyos ko, palaban din ang Maureen Montaigne talaga. At masasabi ko na iba din talaga yung level ni Maureen. Sobrang ang lakas mo ka beauty queen. Ang lakas pumalo, ang lakas makipag-eksenahan. So, yon. So, ayun ang nangyari dito syempre sa fashion show na naganap kay Leo Almodal, na ang lahat ng mga beauty queen ay nagsama-sama, yung mga tipong hinahangaan natin. Talaga naman kumabog, umeksena, pumalo ng bonggang-bongga, at Diyos ko, kahit ako naloka ako. Kasi naman, sa sobrang dami ng magagaling at sa sobrang dami talaga ng magaling. Di ba? So, sabi gano'n, what if etong mga pinakita natin, si Anita Rose Gomez, Aliana Aduana, si Jay Apiasa, Herlyn Budol, si Maureen Montaigne, Tracy Maureen Perez, and then si Maria Gigante. Lahat sila guys, yung pinakita natin, si Maria Isabela Galleria. So, kung tingin ninyo, kung sila kaya ay sumali sa Miss Universe Philippines, kasi naman, di ba, ang Miss Universe Philippines lang ang pwede na, na tawag dito, makapag-ipon-ipon ng mga kandidata mula sa iba't ibang klase ng pageant. At dito lang talaga sila pwedeng sumali uli. Yung mga overage, yung mga naging reyna na, nagawa na nila yan etong taon na to, ang Miss Universe Philippines. What if sa isang taon, magsisalihan kaya sila ng bonggang-bongga sa Miss Universe Philippines at nagsama-sama sila doon? So guys, tingin ninyo sino ang papalo sa kanila at sino ang tatanghalin sa kanilang Miss Universe Philippines. Kung halimbawa lang, ayan sila Pauline Amelex, ayan yung mga pinakita ko ngayon, nagsama-sama, sila yung naging kandidata ng Miss Universe Philippines for 2025. My gosh, nakakaloka siguro to, no? Diyos ko, Lord. So, ang bardagulan siguro dito, Diyos ko, tatumbling na tayo ng bonggang-bongga. Yung tipong parang wala na, sila na, kayo na ang panalo. Diyos ko, mababaliw siguro talaga ang kabaklaan ng mundo sa Pilipinas. Anyway, ako para sa akin, kung sakali man mangyayari ito, grabe, ang hirap pumili nito. Isa tong sakit sa ulo.
at parang masasabi ko na ang tindi ng magiging laban ng mga kandidata. Yung tipong parang ang hirap pumili kasi hindi mo alam kung sino yung mananalo sa kanila. Tapos anong eksena. Tapos ayan, ganyan. Ang gown nila, si Leo Almodal ang magdi-design. O, di ba? Sa mga, kung ako kung kanina, halimbawa, naglaban-laban sila ng Miss, eto, hypothetical lang. Kung halimbawa, naglaban-laban sila ng Miss Universe, ayan na sila, sama-sama sila. Tapos naglaban-laban sila. I think, ang mananalo dyan ay si, tawag dito, si Krishnan Gravides. Kasi, siya yung nakita ko kanina na sobrang reynang-reyna yung dating. Yung mula yung gown, kung paano niya dinala. As in talagang feeling ko, isa siya sa mga pwedeng makoronahan talaga. So, yun. Kasi ang ganda kasi. Kumbaga si Ganados, isa na sa mga pinakamagandang mukha na inilaban natin dito sa Miss Universe. Alam niyo yan. Pero parang feeling ko, ang sumunod na pinakamagandang mukha din na talagang hindi mo matatawaran at isa manalo. Isa siya sa mga pinakamagandang mukha talaga sa mundo ng pageantry sa Pilipinas. And bukod doon kay Atisa Manalo, ewan ko kung sa saan-ayon kayo, Krishnan Gravides, isa siya sa mga pinakamagandang mukha talaga ngayon na masasabi mo na talagang ewan ko kahit anong ayos ang gawin niya, talagang sobrang Diyosa. Diba? So, yun. Ako para sa akin, sila yung mga nakikita ko na sobrang antindi, sobrang panalo ang eksena, at sobrang panalo ang ganda. So, kayo guys, tingin ninyo, sino ang kabog sa kanila? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman syempre kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin. So yun guys, syempre maraming salamat sa mga nanonood, shout out sa inyo. So maraming salamat sa mga nakatutok dyan. So thank you. Syempre mamaya abangan ninyo yung live ko sa syempre sa Sambrusas Crown. So magla-live ako doon ng bonggang-bongga sa YouTube channel ko. And then of course may upload din ako sa Mama Song Vlog, abangan din ninyo. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyo, sa mga nakatutok. Thank you so much. So syempre hanggang dito na lang. Sa mga hindi pa nakaka-follow dito, please don't forget to follow SB Crown. And then of course sa aking YouTube channel as well. So maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you again tomorrow. Have a nice day guys.